Isang gabi ay matutulog na ako nang bigla naman akong pinaglaruan na itong si Bao. Ginising ako at may sinabi. Takang-taka ako sa kung anong gusto niyang gawin. At nung matutulog na ako ulit, bigla ba namang ginawang dumbbells yung higaan ko? Pag wala ng equipment, tao na pala yung kailangan nito. Mahirap pala maging malakas, nakakaistorbo. Umpisa yung araw namin sa pagpunta sa church. Ano ba yan kuya, kakadating pa lang natin, bagsa ka na. Syempre kasama rin sila Abid at saka si Tutoy. Nung araw nito wala sila Uncle Joey kasi first game ni JM sa MPBL. Maya-maya lang ay dumating na rin si Christian at saka itong si Mark. Hindi namin pinlano to kaya nakakatuwa na talagang dumating kami ng sabay-sabay. Kaya nga yan si Mark natatawa, hindi siya makapaniwala. Kaya ayun, napa-appear na lang kay Christian. Pero guys, ito laugh trip, isang larawan na masakit. Naglalakad ka lang ng tapilo ka pa. Ano ba naman yan, Mark? Nakangiti pa siya dito dahil hindi pa niya ramdam yung sakit. Ang aga-aga, Mark, mag-stretching ka kasi muna. At gumawa ulit kami ng bagong My Father Told Me shirt, kaya suot ko na naman ngayong araw na to. Malapit na at limited lang ang gagawin natin kada design. Pero guys, bago natin ituloy ay meron akong gustong i-share sa inyo. This is the very reason kung bakit kay Lord dapat ang tiwala mo. Sabi sa Numbers 23 verse 19, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Halos lahat tayo ay nakaranas ng mapangakuan ng ibang tao pero hindi naman natupad. Syempre umasa tayo kaya din nasaktan. Pero hindi ganun mangako si Lord kasi hindi naman siya kagaya natin. And that's why yung tiwala dapat dun sa hindi nagbabago. Dapat yung tiwala nandun sa laging totoo at hindi nagsisinungaling. In short, dapat ang tiwala ay hindi sa tao. Coach, ibig sabihin ba wag na ako magtiwala sa magulang ko? You give respect pero yung buong tiwala kay Lord talaga dapat. Dahil kung magawa man ng parents mo yung pangako nila, it's because sinuportahan sila ni Lord along the way. So bandang huli kay Lord pa rin talaga lahat. Ngayon mag-focus naman tayo dun sa huling linya. Sabi niya, has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Meron ba siyang sinabi na hindi niya ginawa? Meron ba siyang pangako na hindi niya tinupad? Ang sagot ay wala. Kaya lang marami magpuprotesta dito. Baka iniisip niyo, bakit hindi umayos yung buhay ko? Ang tagal-tagal ko nagsisimba, ang tagal-tagal ko na nagdadasal. Bakit ganon? Ibig sabihin, hindi niya tinupad yung pangako niya sa buhay ko. Unang-una sa lahat, sure ka ba na yung pinaghihirapan mo ay nakalinya sa pangako niya? Sure ka ba na yung ginagawa mo ay yun yung pinapagawa niya sa'yo? Sure ka ba na nagtitiis ka para sa isang bagay na mag-glorify siya kapag nangyari? Sure ka ba na ginagawa mo to para sa kanya? O para sa sarili mo? God is faithful to those who are faithful. And sana malinaw yung message na natanggap mo ngayon. Ito na, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Isipin nyo matutulog na ako tapos biglang pumasok itong si Bao. Tumingin sa pink na dumbbells sa parang may gustong gawin. Nag-workout pa nga, anong oras na, kaya lang parang nagaanan siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ni Bao at ito yung susunod niyang gagawin. Pagano mo muna kayo. Ha? Pagano mo muna. Ha? Ano ginagawa mo ngayon? Maglalaro kami. Pagano? Coach, pwedeng pagitnaan ko ng dikot? Coach, pagitnaan lang ko ng dikot? Ha? Dito, sa gitna. Dito ako. Bakit?